Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng ginisang repolyo at ito po ang ating mga kakailanganin. Meron po tayo ditong cabbage o repolyo. Hiniwa natin ng pa-slice. Hindi naman masyadong malalaki, hindi rin masyadong maliliit. So katamtaman lang ang pagkakahiwa natin dito. At ang gagamitin ko pong pang sahog dito, ground pork. So, meron po tayo ditong 200 grams of ground pork. Then, dried shrimps. Hard tofu. So, itong tofu na to, luto na po ito. May nabibili kasi dito na luto na tofu na nasa pack. Then, kailangan din po natin ng ground black pepper and salt. Then, soy sauce. At igigisa po natin siya sa minced garlic, chopped onion, then tomatoes. Kakailanganin din po natin dito ng water at cooking oil. Okay, mag-start na po tayo sa pagluluto natin sa ating ginisang repolyo. Then ngayon, ang unang gagawin po natin, maglalagay po tayo dito ng 1 tablespoon of cooking oil dito sa ating kawali. Yan, medyo malaking wok o kawali po ang kailangan natin dito. Hintay nating uminit yung ating cooking oil at ilalagay po natin yung ating garlic. Okay, mainit na po itong cooking oil natin. Kaya lagay na natin itong ating garlic. Igigisa natin ito. Hintay nating mag-brown yung garlic. Susunod natin yung onion. Sunod natin yung onion. Okay, ilagay na po natin yung ating tomatoes. Then ngayon, luto na itong ating tomatoes at onion. Lagay po natin yung ating ground pork. Lagay po natin ang ground black pepper and salt. Then ngayon, lagyan po natin ng soy sauce. Lagyan po natin ng cover. Hinaan lang natin yung ating apoy. Then, pababayaan po natin maluto yung ating ground pork before natin ilalagay yung ating repolyo. Then ngayon, after 5 minutes, i-check po natin. So, narito na yung ating ground pork. Ang gagawin natin, lagyan po natin ng water. Konting water. Lagyan ulit natin ng cover. Pabayaan po nating mag-simmer pa siya hanggang sa maluto ng tuluyan yung ating ground pork. Then ngayon, after 5 minutes ulit, i-check po natin. So, palagay ko, luto na itong ating ground pork. Lagay natin itong ating tofu. Then, itong ating dried shrimps. Then, ilalagay na rin po natin yung ating cabbage. Haluin po natin mabuti. Okay na to. Ang gagawin natin, lagyan po natin uli ng cover. Hintay nating malanta yung cabbage, pero hindi po natin dapat na lutuin mabuti ito. Then ngayon, after simmering for few seconds, so palagay ko okay na po ito. Kaya ang gagawin natin, bago tuluyang overcook itong ating cabbage, i-turn off na po natin ang heat. Then ngayon, pwede na po natin itong iserve at kainin.
Then ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating ginisang repolyo. Tamang-tama po ito pagka meron tayong mga recipe o pang-ulam tulad ng mga pork, beef or chicken or kahit na yung fish recipe. Pwede po nating ipang-partner ito kasi sa hapagkainan kailangan po natin ng vegetables. Kaya lang, lalo't nagmamadali tayo, hindi tayo makagawa nung medyo mahihirap gawin tulad ng chop suey, pinakbet na kailangan ng maraming ingredients. Ito simple lang at napakadaling i-prepare. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!